ito po yung tagubilin ng ni Haring David sa kanyang sarili, na ang salita ng Diyos ay maingatan niya ito sa kanyang puso, sapagkat ang salita ng Diyos ay ilaw ito ng buhay ng tao. Kaya dapat every morning, every early morning, nagbabasa kayo ng Biblia, o early morning, every morning, nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. Yung pong pagbabasa ninyo ng salita ng Diyos, pag-apply natin sa ating mga puso, baon natin yun sa buong maghapon. Ay, kailangan nating magbasa ng Biblia. Baon natin yan kung saan man tayo pumunta. Kung habang tayo nabubuhay, baon natin yan. Meron tayong baon na, halimbawa, nag-take ka ng umaga ng pagkain. Yun ang pagkain mo sa buong maghapon, buong magdamag. Kung wala ka ng mga extra curriculum ng pag-aaral ng salita ng Diyos, yun ay magiging baon mo na hanggang sa magdamag. Kaya sabi niya dito, ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan, yung pag-apply ng salita ng Diyos, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Kapag hindi nagbabasa ang tao ng salita ng Diyos, siya ay hindi niya alam kung anong nangyayari sa buhay ng tao at sa buhay ng Diyos. Magbasa kayo ng Biblia. Basahin niyo muna yung mga maliliit na books ng New Testament. Basahin niyo muna yung Book of Knowledge, ang Book of Knowledge, Kawikaan, at saka sa New Testament ay Santiago. Yan ang book ng libro ng karunungan. Ang Book of Knowledge ay Kawikaan at saka Santiago. Iyan ang katapat niya. Ngayon, paano ba natin may ingatan ang salita ng Diyos sa ating puso kung i-apply natin yun sa ating buhay? I-apply natin. Pagkatapos natin marinig, mabasa ang salita ng Diyos, i-apply natin ito sa ating buhay. Hindi lang basta nakikinig, kundi nag-a-apply ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Yun ang magiging magandang halimbawa ng tao eh. Pagkatapos ng marinig ang salita ng Diyos, ay agad-agad niyang nai-apply. Meron isang tao, mahusay mag-adapt ng chismis. Madali niyang ma-adapt eh. Madali bang ma-adapt ang chismis kisa sa salita ng Diyos? Madali Kasi, pag sinabi nung kaibigan mo, na-adapt mo kaagad, nalagay mo kaagad sa puso at isip, sinabi nga niya, pero dumaan lang yun. Dumaan lang sa, nakaupo ka, dumaan lang. Sa ulado mo kaagad kung ano ang sinabi niya. Di ba? Sa ulado ko para nagsabi dito, na pupunta daw sa swimming, may swimming. Sa March 22, maliwanag sa iyo, declarated na maigi ang nangyari sa iyo. Na yung balita ay na-adapt mo kaagad. Pero ang salita ng Diyos dapat laging na-adapt ng ating mga puso para hindi natin ito nakakalimutan mo. Ano ang sabi? Gusto ko ngayong umaga ay masaulo natin to. Ano ang sabi sa 19, verse 11? Ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan. Ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan upang upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ito yung isang taong nag-a-apply ng salita ng Diyos. Ina-apply niya sa kanyang buhay ang salita ng Diyos. Pagkatapos niyang marinig ang salita ng Diyos, ina-apply niya ito at iniingatan niya ito sa kanyang puso. Baon niya ito. Baon niya ito. Maganda ang may baon ng salita ng Diyos. Kaya ngayong umaga, ang ating mga laman ng ating mga puso ay ingatan natin, ibaon natin ang salita ng Diyos. Baon natin. Baonin natin ang salita ng Diyos. Kasi sa totoo lang po, yung may mga baon ng salita ng Diyos sa kanyang puso, yun ang makakarinig pagtunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, yung may mga baon ng salita ng Diyos, yun ang makakarinig ng
pagtunog ng trumpeta. Kasi, yung mga walang baon ng salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi pinamumuhay ang salita ng Diyos. Hindi po yan makakarinig ng pagtunog ng trumpeta. Bakit? Mayroon dalawang babaeng gumigiling. Iniwan ang isa'y kinuha. Narinig. Mayroong lalaking nagtatrabaho sa bukid, dalawa. Kinuha ang isa'y naiwan. Bakit? Kasi wala siyang baon ng salita ng Diyos sa kanyang puso. Mahalaga, ang salita ng Diyos ay binabaon natin ito sa ating mga puso. Purihin natin ang Panginoon ngayong